Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Wednesday, December 24. Ngayon pong taong ito ng 2025. At muli sa ating daily devotion, tayo po ay tutungo sa talata mula sa Luke chapter 2. At ngayon naman po ay ating pag-uusapan ang talata mula sa verse 11. At pamagatan po natin itong Savior, Christ, Lord, the threefold announcement. At ano nga ba ang kahalagahan ng mga titulong ito? At bago natin pag-usapan ang talatang ito, ay tayo po ay sasamahan muli na aking partner upang basahin ang talatang ito at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning po mga kapatid, tayo ay babasa sa Lucas 2 verse 11. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ngayon po pag-uusapan namin ang iyong pagsilang, Panginoon. Ano ba ang purpose ng pagsilang mo, O Lord? Nawa ito ay aming maisapamuhay, Panginoon, at aming maibahagi sa iba. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu para sa pag-aaral na ito, Panginoon. Tunay nga po napaka-blessed po namin at unti-unting nabubuksan ang aming mga kaisipan, ang aming puso sa iyong mga salita at aming nalalakaran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Pagin ating Panginoon Diyos at sa ating pagtalakay sa talatang ito. Ang tatlong title na ito ay madalas nating naririnig. At ano nga ba talaga ang kahulugan ng talatang ito sa ating buhay? At dito po sa ating binasang talata mula po sa Luke 2 verse 11 ay bahagi ng kwento ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus sa Bethlehem, na kung saan ang anghel ang siyang nag-anunsyo. Kahapon pinag-usapan din po natin ito. At ito po ay inanunsyo sa mga pastol na kalimitan ay noon ay parang walang bahagi sa lipunan. At ngayon ay sa katulad ng ating tinalakay at ng kahapon, sabi nga doon ay isinilang para sa inyo ang tagapagligtas, Kristo at ang Panginoon. Ang tatlong bahaging ito, Savior, Christ, yan po ang and ang ating Panginoong Hesus na ito, our Savior, our Christ, and our Lord. Sino nga ba ito? Ang talatang ito po ay nagmula sa panahon ng, sabi nga ay Romanong pananakop. Yun po yung kontekstong ito, na kung saan ang inaasahan po ng mga Hudyo ng panahong yun ay ang darating na Mesiyas ay na magpapalaya sa kanila ay sabi nga ay isang magiting na hari, na isang sabi nga ay malakas, pero katulad po dito, ay sila ay nagpapasako o nasasakop ng isang politikong paghihirap, because of politics, dahil sa naghahari sa kanila ay ang mga Romano. Pero sa halip na isinilang nga ang makapangyarihang hari, ang ating Panginoong Hesus ay isinilang sa mababang kalalagayan. Napag-aralan natin ito kahapon. Sinilang siya sa sabsaban, in the manger, bilang simbolo ng kanyang misyong espiritual.
At ito po yung pag-usapan natin ng tatlong bahaging ito. Savior, Christ, and Lord. That threefold announcement. No? Ang announcement na ito sa ating buhay. At base po sa ating mga pag-aaral, no? At sa ating mga scholars o mga theologians, ano ho, ito po ay sabi nga ay nagbibigay kahalagahan sa atin. At dito po sa ating pagsusuri na ito, mula po dito ay sabi nga sa Amplified Version, no, for this day in the city of David, no, there has been born for you, no, sinilang para kanino? For us, a Savior who is Christ, the Lord, the Messiah, no po. At ang talatang ito po ay nagpapahayag ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus at binibigyan din o nagbibigay din, no ho, sa kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng tatlong titulo na ito. Is our Savior, Christ, and our Lord, no? At tunguhan po muna natin yung unang bahagi, no? Ayon dito sa talata, siya daw po ang ating Savior o ang tagapagligtas. Ang Savior ay napakahalagang bahagi po sa atin na nangangahulugan ng tagapagligtas. Pwede natin itong sabihing tagaligtas o manunubos na malimit nating naririnig. At sa atin pong mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo o sa ating mga Kristiyano, no, ang ating Panginoong Hesus ang tanging daan para maligtas sa kasalanan at sa walang hanggang kaparusahan. Balikan natin yung talata mula po doon sa verse 7 ng Luke 2, no ho. At ito po sinasabi, ano ho. Isinilang niya ang kanyang panganay at isang lalaki, binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Amen. Dito ipinapakita sa atin at naging aral din natin kahapon na hindi hadlang ang lugar, hindi hadlang ang wala, hindi hadlang ang kakulangan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus na nagpapakita sa atin na hindi rin hadlang para siya ay ating purihin, hindi hadlang para siya ay ating sambahin, hindi hadlang para siya ay ating maging Savior, Christ, and Lord sa ating buhay. Hindi sinabi ng anghel, a Savior was born, kundi born for you. Sabi dun sa talata. Ibig sabihin, personal ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Bakit kailangan ng Savior? Sabi nga, wala pong makapagliligtas sa kasalanan, sa sariling pagsisikap. Sabi nga sa atin, di ba, ng Romans 3 verse 23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Sabi nga po, no, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot. Kaya ang ating Panginoong Hesus, ang divine rescue ng ating Panginoong Diyos, pambayad. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yan po yung Savior. Si Jesus na perpektong walang sala ang pumalit sa ating parusa. Gaya ng isang substitute sa hukuman. Inako niya ang sentensya
na para sa atin. Ano po yun? Yung kamatayan at pagkawalay sa Diyos. Kaya nga nung tinanggap natin ang si Kristo bilang ating Panginoon Diyos, wala na sa atin ang kamatayan at pagkawalay sa Diyos. Nagkakaroon minsan ng misinterpretation sa bawat Kristiyano na pag tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo, wala na, okay na yun. But that is only the start. Kaya nga po meron tayong mga Bible study, meron tayong mga gawain sa Panginoon. Yun ang nagpapakita ng tatlong ito. That Christ is our Lord, Savior, and our Christ. He's our Savior. Kaya nga sa tuwing tayo ay dumadalo ng mga gawain na katulad nito, ito yung nagpapakita ng pagsuko natin sa Kanya. At ang tatlong titulong ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan na si Kristo ay tunay na nangungusap at nananahan sa ating buhay. Dahil bilang Savior, niligtas niya tayo. Nagkaroon tayo ng kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi sa atin, di ba, sa John 3, verse 16, Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang, ang pagmamahal ng Diyos. Hindi sapat ang mabuting gawa o reliyosong ritual. Nabili sa atin yung Ephesians 2 verse 8 and 9. Dahil ang pagkilala sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas o our Savior ang tanging daan. Sabi nga sa atin, di ba, ng Acts 4 verse 12, Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa tao upang tayo ay maligtas. Amen. So, walang ibang pangalan. There's no other name. Walang ibang santo. Walang ibang pangalan. His name is Jesus. Kaya kung tayo ay lalapit sa trono at tabag ng ating Panginoon Diyos, hindi ibinigay ng Diyos ang ibang pangalan. There's only one name. And His name is Jesus. Siya yung Savior. Kaya nga mga kapatid, gising, bangon. Sa ating mga tradisyon, ating mga natutunan, totoo bang ang Diyos ang siyang ating sinasamba? Lalo na ngayon sa Kapaskuhan na darating. Totoo ba? Yan ba sinasabi ng Biblia? Dahil ang Pasko, ang siyang pagdating ng ating Panginoon, ng ating tagapagligtas, is our Savior. At ang kanyang kamatayan sa krus ang nagbayad sa ating kasalanan. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo ay pinatawad at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi rin dito sa atin ng 1 Peter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay para sa iyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Amen. Namatay siya, nakatulad ng ating laman na meron siya. At ngayon nabuhay. Kaya nga tayo, kung tayo mamamatay, there's no tomb. Maaring yung mga namatay, meron po, may mga labi, pero kukunin niya ng Panginoon pagdating ng panahon. Dahil katulad ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung nagpapakita na binayaran ang makasalanan nating laman. Na nagpapakita sa atin
na siya ang hari sa ating buhay. Siya ang our Savior. At siya ang Messiah. He is the Christ. At ito yung ikalawang title ng ating Panginoon sa ating buhay. Kung kanina pinag-usapan natin that He is our Savior, the title na dapat na nasa ating pamumuhay is also Christ, ang Messiah. Ang Christ ay galing sa salitang Griego na Christos, nakatumbas ng Hebrew word na Messiah. Kaya po napapakinggan natin yung Messiah, that is from Hebrew word na Messiah. At ang Greek word ay ang Christos, na ang ibig sabihin ay anointed, anointing. Kaya nga, simula nang tinanggap mo si Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas, you are already anointed. Napahiran ka na. Nakatulad sa panahon ng Exodus, na ang bawat pinto ng bahay na pinahiran ng dugo ng lamb ay siyang naligtas. Ganun din sa buhay natin. Na kung binuksan natin ang pintuan natin sa ating Panginoon, nandun ang pagpahid. There's exemption of death. Hindi ibig sabihin, hindi ka na mamamatay physical. Maliban kung dumating ang rapture. Pero kahit na mamatay ka, ibig sabihin, there's an exemption. Bakit bubuhayin ka ulit ng ating Panginoon? At ang Christ na ito ay isang titulo na ibinibigay sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. Ito ay nabanggit din po sa Micah chapter 5, verse 2. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang pamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa sa noong unang panahon pa. Amen. Ito po yung katuparan na yun. Ang Messiah ay sinilang sa Bethlehem, ang syudad niya, ating Haring David. Ibig sabihin, ating Panginoong Hesus ang ipinangakong hari at tagapagligtas ng Israel. Pinakita rito na kontrolado ng ating Panginoon Diyos ang kasaysayan para tuparin ang kanyang plano. Walang makapipigil sa ating Panginoon. Kaya kung ipinangako ng Panginoon Diyos na tayo ililigtas niya sa panahon na ito, gagawin niya yan. Kaya nga po, nandyan tayo. Kaya po tayo nagba-Bible study, kaya tayo umaten ng gawain, kaya natin tinutugunan ang misyon ng Panginoon Diyos sa ating buhay ay dahil doon. Hindi sa mga bagay na ikasisira o sabihin mga bagay na nasisira. No. At ilan sa maling akala ng mga tao ng panahong yun na ini-expect nila na magiging warrior ng nilang darating ay isang magiting na mandirigma. Isang hari ang isang Mesayas. Pero ang plano ng Diyos ay mas malalim. Dahil ang kanyang pagliligtas sa kaluluwa, hindi lang pagpapalaya sa pisikal. Dahil nagawa na ng Panginoon Diyos na iligtas ang mga Israelita in a physical life. Pero nanatili pa rin sa kaisipan nila ang pagiging alipin. Diba? Doong pinalaya ng Panginoon Diyos ang mga Israelita sa Ehipto. No? Hinati ng Panginoon Diyos ang dagat. Nagkaroon ng mga salot. Ipinakita ang probisyon ng Panginoon Diyos sa mga Israelita upang sila ay sagipin. Pero nanatili silang alipin ng kanilang pag-iisip. Alipin ng kanilang desire, ng kanilang pagnanais, ng kanilang laman. Ganon din tayo sa panahong ito. At kung siya ang Messiah sa buhay natin, dapat maunawaan natin ang pagliligtas na ito ay hindi lang sa mga material things na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Dahil marami ngayon, ang mundong ito ay puro kasakiman, puro mga materialismo ang laman ng isip at puso.
Kaya nga po makikita natin, marami ngayon ang nawawalan na ng panahon kay Lord. Nawawalan na ng panahon sa Visayas. Nawawalan na ng panahon sa tunay na tagapagligtas. At ang panahon na ito ay ang pagbabasa ng Biblia. Panahon na ito ay ang pagtuon sa mga turo ng ating Panginoong Hesus. At kung siya ang ating Lord, at katulad ng ating ikatlong title, o ang ating Panginoon, o sabihin natin na siya talaga ang ating naghahari sa ating buhay, suriin natin ang ating sarili. Siya nga ba talaga ang naghahari sa buhay natin? O nakadepende tayo sa mga material na bagay sa buhay natin? Para sa ating mga tagusunod ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga Christ followers, ang pagkilala natin sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon o Lord ay nangangahulugang pagkilala sa kanyang autoridad at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ba talaga may authority sa buhay natin? At hinahayaan ba niya ang kapangyarihan natin, ang kapangyarihan niya ang siyang kumilos sa ating buhay sa lahat ng bagay? Ibig sabihin, tayo ba ay nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo at sumusunod sa kanyang mga utos? O selective lang tayo? O sabihin natin, minsan pakitang tao lamang tayo? Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 12 verse 3, no? Sabi niya doon, sige po. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing sumpain si Jesus at hindi rin masasabing ninuman. Si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Amen. Walang makapagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban patnubayan siya ng Espiritu Santo. At kung nananahan sa iyo ang banal na Espiritong ito, sigurado aaten ka ng Bible study. Sigurado aaten ka ng mga salita ng Panginoon Diyos. Siguro aaten ka ng mga services. Siguro aaten ka o tutugunan mo ang ministeryong iniatang sa iyo ng Panginoon. Kung siya ang Panginoon, dapat siya ang nasa driver's seat ng buhay natin. Hindi ang pera, hindi ang career, o mga sariling pagnanasa natin. Ito kasi ang gusto ko eh. Ito kasi ang ninanais ko. Tapos minsan, gagawin pa nating scapegoat yung mga pastor natin. Kasi yung pastor namin tamad magturo. Tamad mag-Bible study. O kaya naman pastor namin walang kapahingahan. Bible study na naman. Sunod Bible study ulit. Walang kalusutan. And always a scapegoat. Never-ending story in our life. Tandaan natin, ang presensya ng Diyos, ang word na rest sa ating buhay o kapahingahan, huwag nating ilagay na kabigatan ito sa buhay natin. Dahil kung siya ang Lord, ang Savior, ang Christ sa buhay natin, siya ang driver ng buhay natin. At ang threefold announcement na ito ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Dahil mga kapatid, ito po ay nagpapakita ng bagong pagkatao at gawain ng ating Panginoong Hesus. Siya ang ating tagapagligtas, ang ipinangakong Mesiyas, at ang Panginoon ng ating buhay. Siya rin po ang nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan. Siya lamang, walang ibang pangalan sa silong ng langit. Sabi nga, di ba, ng Acts 4. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus,
tayo ay may katiyakan ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At ito rin po ay nag-aanyaya sa atin na sumunod sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon. Inaasahan po ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban at mamuhay na naglilingkod sa kanya ng buong puso. Balikan lang natin yung verse 4 ng Luke 2. No? Ang sabi po doon ay, Mula sa Nazaret, sa isang lungsod ng Galilea, si Jesus ay pumunta sa Juda, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Amen. Siya po ay pumunta, si Josue, no, tinutukoy po doon, o si Jose, nagtatay ng ating Panginoon Jesus. No? At ang ating Panginoong Jesus ay nangyari ang mga bagay nito. Na siya po ay namuhay kasama natin. Hindi man tayo karapat-dapat dahil siya ay Diyos, pero pinili niya maging tao. Kaya nga mga kapatid, ang Luke 2:11 ito ay isang paalala na si Jesus ay hindi lamang isang sanggol na isinilang sa sabsaban. Siya ang ating tagapagligtas, our Savior, our Messiah, at ang ating Lord. Na siyang nagbabago ng ating buhay. To transform our life. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hope. Kaya nga mga kapatid, bilang pagtatapos, ang Luke 2:11 ay hindi lang announcement ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay pagsisiwalat ng kanyang identity at mission. Ano ang mission mo ngayon, mga kapatid? Ang mission mo ba ay nakatalaga na lang sa iyong kalalagayan? O nakatalaga ka sa kung ano ang sinasabi ng salita sa buhay mo? Ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil siya ang tagapagligtas, our Savior, na nag-alay ng buhay. Ang Mesayas o Kristos na katuparan ng propesiya at ang Panginoon na karapat-dapat sa pagsamba. Ang pagsamba ay hindi lang pag-attend sa church, kundi ang pagsamba ay ang pag-abot din sa mga wala pang relasyon sa Panginoon Diyos. At ito ay matutunghayan natin sa mga Bible study, sa mga gawain na kung saan tayo ay tinalaga ng Panginoon upang matuto sa Kanyang salita. Kaya nga mga kapatid, sa yugtong ito, sa aking pagtatapos, iiwanan kong isang katanungan. Kumikilala ka ba sa ating Panginoong Jesucristo bilang Savior, Christ, and Lord? At ayon sa ating napag-aralan, siya ba talaga ang iyong Savior? Siya ba talaga ang iyong Christ o Kristos o Mesayas? O ang ating Lord sa buhay natin? O tayong nasusunod? Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At tayo naman po ngayon ay dadako sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Teka po. Dito po sa ating pag-aralan ay nagpapahayag na si Jesus ay isinilang bilang tagapagligtas. Ang aral na ito ay nagbibigay ng malalim na kahulugan sa ating buhay at sa pananampalataya. Sa pagiging tagapagligtas, si Jesus ay isang buhay na katotohanan na nagbibigay ng pag-asa, kapatawaran at kalayaan.
Bilang isang tao, ako ay nagkakasala at nagkukulang. Ang pagiging tagapagligtas ni Jesus ay nagbibigay sa akin ng kapatawaran ng kalayaan mula sa mga kasalanan ko. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, ako ay pinatawad at binigyan ng bagong buhay. Sa mga panahon ng pagsubok, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa, si Jesus ang aking tagapagligtas. Siya ang nagligtas sa atin mula sa pagkawasak ng ating puso at isipan. Sa Kanya tayo nakakatagpo ng lakas at pag-asa, kapayapaan. Ang pagiging tagapagligtas ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo ay may katiyakan na tayo ay makakasama niya sa kanyang kaharian. Dahil si Jesus ang ating tagapagligtas, tayo ay nagpapasalamat sa kanya sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Bilang tugon sa kanyang pag-ibig, tayo ay magsisikap na sundin ang kanyang mga utos at maglingkod sa kanya ng tapat at ibahagi sa iba ang kanyang mga salita. Dahil naranasan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay may tungkulin na ibahagi ang mabuting balita sa iba. Nais nating ipakilala si Jesus sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Napakarami pa po mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya po ibahagi din po natin sa iba upang sila rin ay makaranas ng pag-ibig at kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Sa pagiging tagapagligtas, si Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa bawat araw sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Tayo ay nagtitiwala na si Jesus ay kasama natin at tutulungan tayong malampasan ang lahat. Ang aral po na ito ay tungkol sa pagiging tagapagligtas ni Jesus sa atin ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon, layunin at kahulugan sa buhay. Sa pamamagitan ng kanyang kaligtasan, tayo ay binigyan ng bagong buhay, kapatawaran at pag-asa. Nais nating ipagpatuloy ang ating paglago sa kanya at ang pag-ibig na ibinibigay sa atin. Masusuklian po natin iyon kung ibabahagi natin sa iba. Sapagkat kahulugan naman po talaga ng pagsilang ng ating Panginoon dito sa mundo ay ang iligtas tayo at ibahagi din natin sa iba ang kaligtasan na yun. So yun po, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Amen. Praise God. At ngayon naman po, tayo ay dadako sa ating pagbati mula po sa ating mga kapatid online na siyang nakasama natin ngayong umagang ito. Tayo po ay pinangunahan dito sa ating comment section, no? Kasama po natin from Bulacan Chaom, no? At ngayon po ay binabati natin ang Kuya Chris, no? At pagbati natin sa buong pamilya ng Kuya Chris, no? Yan, at pagbati na rin sa kanyang may bahay, syempre, no? Kay Ate Marta, at diyan syempre kasama na rin si Nanay Gori, no? Yan, dyan sa Bulacan Chaom, binabati natin ang lahat. At batiin natin ang Artillaga, Silang, Benaluz, Malasmas, no? Yan. At isang kagalakan, no? Tayo ay muling magkasama-sama, no? At salamat sa patuloy na suporta, no? Upang tayo ay magpatuloy, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos na katulad nito. At isang kalakasan po bilang isang nagpapahayag, no, na tayo po ay magsama-sama, sa mga ganitong klase ng gawain ng ating Panginoon. Yan, at kasama rin po natin siyempre ang pagbati rin natin sa buong family ng Andal Artillaga mula po sa San Pablo City. Ay muli kasama natin ang ating kapatid at ka-Purpose Field Life, no, si Pastor Rafe Andal Artillaga. Siyempre, pagbati na rin natin sa kanyang mga anak, kay Sister Marilu at sa kanyang anak, no, kay Mark, Michelle, at sa kanilang mga anak, no, at nagdiwang din ng birthday, no, si Zach, no.
At yan kay sa kanilang anak din na si Suri, kay Seth na, tama ba? Yan. At yan, at sinundan po yan ni syempre ni Sister Abby, no? Yan, ni Sister Abby, yan, ang mga anak ni Pastor Ape, no? At yan, kasama rin po natin ngayon si ang Nonoso family, no? At yan, sa pangunguna po ni Tinela Nonoso, at pagbati rin natin tawag dito, kay Kuya Tony at sa buong family. At syempre kasama rin natin ang ating kapatid mula sa Makati City, no? Syempre ang ating si Sister Babes, Rian po. Yan, at kasama po natin. At syempre pagbati rin natin kay Kuya Ramil at syempre sa kanilang mga anak, ho. At purihin ang Diyos, no? Ho. At salamat, no, sa pagsuporta, no, dito sa ating daily devotion, no. At muli isang kalakasan, no, mga kapatid, no. At from Israel, kasama rin po natin si Sister Maria Pe, at pagbati na rin natin sa buong family, syempre sa Alejandrino Artillaga, syempre yan ang may bahay ni Brother Ian, no, si Sister Maria Pe from Israel, kasama po natin at ang kanilang dalawang magagandang anak, no. Isang mapagpalang umaga po, no, dito sa Pilipinas at dyan sa inyo sa Israel at sa buong family kila Brother Ian at sa inyong mga anak. Yan, at mula rin po sa lugar ng Liliw, kasama po natin ang Arosena family, no ho. At ito po ay pinangunahan ni Nanay Edna Arosena. Purihin ang Panginoon Diyos. Yan. Blessed God morning din po. At from Kapastarla, kasama rin po natin ang may bahay ng aking partner, no. Okay. Okay. Si Ate Tina Capadosa. Yan, isang mapagpalang umaga po, no. At yan sa buong family ng Capadosa family. Yan ang aking partner si Architect Arnel Capadosa. Yan. Partner ko po sa ECMS Construction. Yan. God's morning and Merry Christmas. Sabi dito po sa lahat. Yan. Praise God. At from Santa Rosa, Laguna. Yan. Kasama rin natin ang aking magandang nanay. Siyempre, Corazon Getgano Mercado. Yan. Kasama rin natin. At belated happy birthday sa aking pamangkin kay Princess Chipong yan. Diyan sa Santa Rosa, Laguna. Isang happy birthday to you, no? God's morning. At ito ang ating kapatid, no? Kasama rin natin sa ECMS Construction at kapatid din natin dito sa Purpose with Life. Yan. Kasama rin natin ngayon si Brother Chris Samson at na-miss na namin kayo, no? Ang may bahay at ang iyong anak, no? So, at God bless kapatid, no? At yan. Yan. Okay. At ito, kasama rin natin. Ito, nabati ko na rin naman si Nay Gloria. No, na mag-birthday. No? Birthday ni Nay Gloria sa bukas. No? Sa Christmas mismo. Mismong Christmas. Ano? Ka-birthday niya. No? Pero hindi naman po yun ang tunay na birthday ni Lord Jesus Christ. Pero ngayon, happy birthday at belated, advance, no? Pero ganun pa man. Si yung asawa ni Chris. Si Jessa. Si Jessa, birthday din, no? Ang dami may birthday ng December 25 kay Jessa sa ayan, sa may bahay ni Brother Chris, no? Ayun, si Daisy. Ngayon birthday ni Daisy Mandigma, no? Sa Candelaria, Quezon, at pagbati natin sa lahat. At sino pa ba? Meron pa ba tayong baka may birthday, pero bukas tayo naman po ay mag-God's morning din, no? At yan, mamaya po kami ay may Bible study, no? Pag-usapan po natin. Ay, meron? Okay, so sige, alamin ko po muna kung may a-attend kasi baka mga busy na rin, ano.
So we understand naman and we can reschedule no after this Christmas no. At ganun pa man siguro ay ano na lang batian no. So sige tawagan tayo mamaya sa mga uma-attend po ng Bible study. Kwentuhan na lang tayo at for December 24 no na siguro mga pasasalamat natin sa ating Panginoon. Kwentuhan kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. No, siguro ganun ang gawin natin. Kung available ka mamaya. So, kahit hindi ka umattend o hindi ka pa na-attend ng Bible study, no? Kung available ka mamaya, siguro gawin natin dun sa ating Team Berean GC, ano? O sino man, kayo man po ay nakapakinig ng salitang ito. Siguro pag-usapan natin kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Isang kwentuhan para sa Panginoon, isang alay para at pasasalamat at handog natin sa ating Panginoon. So, kung available ka, mamaya siguro at 8, no, bago tayo mag medianoche, no, tama ba? Bago tayo mag medianoche, no, isang tradisyon na nating nakamulatan, ano, ay siguro tayo po ay kung available ka, no, again, no, at hindi busy kasi ngayon talagang busy na rin, ano, busy na rin mamaya ang paghahanda, pagluluto, no, ay sige po kwentuhan tayo, no, mamaya at 8 PM, no, tayo po ay pag-usapan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. At muli sa ating pagtatapos, no, tayo po ay dadako sa ating huling part at yan po ang pinakamahalaga, ang kausapin ng Panginoon. At tayo po ay manalangin at pasalamatan natin ang kabutihan ng Panginoon bilang ating Savior, our Christ, and our Lord. The threefold announcement na ating Panginoon. Ang announcement na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa mundong ito. At tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, muli salamat sa yugtong ito na iyong pinagkaloob sa amin upang matutunan namin ang nilalaman ng iyong salita mula po sa Luke 2 verse 11 na ikaw ang aming Savior, our Christ, and our Lord sa aming buhay. Mangyari po, Panginoon, ang buhay namin ay magkaroon ng pagbabago at transformed life na nagmumula lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, sa buhay namin ito, patuloy namin idinadalangin na sa iyong patnubay at gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang manahan sa aming isipan, sa aming puso at magbigay sa aming Panginoon ng revelasyon na sa iyo lamang nagmumula. Salamat sa bawat salita at sa bawat isa na narito ngayon na patuloy mong pagpalain o pinagpapala ang buhay, Lord, dahil sa iyong presensya ang tunay na pagpapala. At muli, Panginoon, sa aming natunghayan na salita, kami po ay napagpala mo na. At salamat sa salitang ito na pinagkaloob mo sa amin na siyang magbibigay ng lakas at siyang dudurog sa mga maling kaisipan, maling emosyon sa aming buhay at maling kalalagayan. Dahil kami, Panginoon, ay pinalaya mo at binigyan, Panginoon, ng aming Panginoon, ang aming Savior at ang aming Kristo sa Lord, anointed. Kaya, Panginoon, naniniwala kami sa lahat ng pag-asang ito na sa lahat ng may karamdaman, kami po ay pinagaling mo na. Sa lahat ng may pagkukulang, kami ay patuloy mong pinapatnubayan at ginagabayan at binibigyan ng probisyon sa lahat ng ito. Na ang pagtuo namin ay tanging sa iyo lamang. At sa bawat isa, salamat sa pagpapalang aming natanggap sa araw na ito. Naniniwala po kami na Panginoon, na sa bawat sa iyong salita ay pagpapalang nagmumula sa iyo. At sa lahat ng ito, Panginoon, baguhin mo ang aming buhay sa isip, sa salita at sa gawa. At ikaw lamang ang maghari sa pamamagitan ng Diyos Ama na aming Panginoon, our Creator, at Diyos Anak na aming tagapagligtas, at ang Banal na Espiritu na siyang nangungusap sa bawat isa sa amin. Salamat, o aming Ama na makapangyarihan. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Kristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. O Tagalogin natin. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. At si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
God's morning, everyone. Mag-announce. Ayaw.